Hi guys, today share ko sa inyo my January 2024 perfume favorites. Bago tayo mag-start, share ko muna yung nasa face ko. Yung foundation na ginamit ko is itong Easy na Active Foundation. And yung nasa lips ko is itong Ready Set Glow na lip souffle. Ilalagay ko yan sa description box below. Feb pa lang guys, medyo mainit na, parang mainit malamig na, no? So, ang swerte nung January kasi talagang medyo malamig pa. Nagamit ko pa yung mga medyo matatamis na perfumes. Ngayon ko lang nakita ang baba na pala nito. So, unahin natin itong Mugler na Alien Goddess na Intense Eau de Parfum. Ang tropical nito, pero at the same time, ang ganda ng sweetness niya. Nabagay siya sa malamig na weather. Actually, ginamit ko to nung nakipagkita ako sa mga college friends ko. So, it's a beautiful, creamy, floral. Parang may naamoy akong something milky coconutty. Na-review ko na to guys. Hindi ko na i-check. I'm just sharing lang with you briefly yung amoy niya. Ang ganda nito. Ngayon ko lang na-appreciate actually yung mga alien na line. Pero so far, ito yung paborito ko sa kanila. Itong Goddess na Intense. Another sweet gourmand na perfume, pero eto, kaya ko to gusto kasi sa dry down niya, merong pumapasok na something green, floral, so hindi talaga siya yung pagkain na pagkain or gourmand na gourmand, at least sa skin ko and sa ilong ko. And this is Dolce & Gabbana na Devotion. Huwag kayong matakot sa kanya pag naamoy nyo siya na parang sobrang sweet, sobrang parang lagkit nung dating niya. Spray ninyo sa skin nyo, spray ninyo sa damit nyo. Gourmand, sweet, pero perfumey pa rin siya. Ginger Biscuit na cologne from Jo Malone. Ito siya guys, limited edition lang to. And hindi ko pa yata to nagagawa ng separate na review. I'm not sure kung gagawan ko pa siya ng separate na review. Pero tignan natin. Ito, actually, nung inispray ko to, nung ginamit ko siya, medyo hindi ko siya masyadong maamoy masyado. Parang ang hina-hina niya guys. So this is a gourmand na pabango kasi nga, diba, ginger biscuit. Pero ang naaamoy ko sa kanya is amoy biscuit. Medyo sweet. Pero amoy parang almost coconutty na klase siya ng biscuit sa akin. Usually, hindi ko gusto yung mga makokonat na pabango. Sabi ko nga, naamoy ko siya ng konti dito sa may Alien na Goddess na perfume. Pero hindi siya masyadong amoy na amoy doon. Dito, medyo mas amoy na amoy siya. Pero kasi ang ganda nung pagkaka-blend sa kanya ng ibang mga notes na parang kaya namang gamitin. Pero ang hina niya. So, nung ginamit ko siya, parang hindi ko na siya masyadong maamoy kagad sa skin ko. What I did is inisprayhan ko pa siya on top ng Dolce & Gabbana na Devotion kasi medyo parehas sila ng dating na sweet, almost malagkit na sweet na klase na pabango, no? So, naging parang layer na lang siya, naging ilalim na lang siya, tapos inispray ko yung Dolce & Gabbana sa ibabaw and medyo gumanda naman siya. So, kung nasa healthcare kayo na klase ng trabaho and bawal sa inyo yung malakas na perfume, lalong-lalo na yung mga gourmand na perfume kasi it's too strong, it's too sweet. Try ninyo tong ginger biscuit. Nung December to lumabas, pero i-check ninyo sa Greenbelt 5 kasi meron silang archive collection or yung mga lumang na ilabas ng scents, baka may mahanap pa kayo. Another Jo Malone, and this is the Jo Malone Earl Grey and Cucumber. Ubus na to. Inubos ko lang talaga siya. Pero, hindi ko alam. Gusto ko to kasi amoy tea leaf, sabihin na natin, na parang drink din siya at the same time. Parang may something sweet and fizzy sa kanya. But, nilalabas ko to pag summertime. Pag gusto ko ng something amoy green tea or black tea, basta tea na nakaka-relax yung amoy. Pero ngayong medyo malamig yung weather, nung January, mas na-appreciate ko siya guys. Or siguro lumang-luma na kasi itong maliit na bottle ko na to na parang mas tumapang pa yung tea leaf. Pero hindi yun yung nakapagpaganda nung amoy. Pag ginamit to ng medyo mas malamig na weather, itong Earl Grey and Cucumber, mas may something sweet sa kanya. Para siyang drink, para siyang green tea or black tea na lalagyan ng cucumber na may something matamis. Ang ganda niya and ang lakas niya, I don't know why, netong January or sabihin na nating medyo mas malamig na weather. So kung meron kayo nitong Earl Grey and Cucumber and hindi niyo siya masyadong gusto, parang ang dark ng dating niya pagka sa summertime or pagka sa mainit na weather, i-try ninyo pagka naka-aircon kayo or malamig na weather. Ang ganda niya guys, mas tumatamis siya.
Ang dami kong Jo Malone na. So, next naman is itong Jo Malone na Honeysuckle and Davana. May umorder kasi sa akin ng decant nito. And then, naalala ko siya. Sabi ko nga, oo nga, gusto ko yung pabango na yun. Gusto ko siya lalo na pagka medyo malamig na weather sa atin dito sa Philippines. And, ayan nga, nilabas ko siya. This is a beautiful, sweet, floral na pabango. Ang ganda ng blend ng floral sa kanya. Ang ganda nung blend din ng sweetness na parang actually pag inaamoy mo siya, hindi mo mahanap kung floral nga ba siya or kung matamis ba siya na klase ng pabango. And nako-compare to sa Chloe na perfume, hindi ko na itatabi guys. Parang, I don't know, at this time, ngayon, at this moment, mas gusto ko to. Syempre pag nilabas ko yun, gusto ko rin yun. Kaya nga meron ako nun di ba? Ang happy niya, bright, pero at the same time, ang sweet and ang floral. Parang wala kang problema pag gamit mo to. Meron ba kayo nito, guys? Nahahappy ba kayo pag ginagamit nyo itong Honeysuckle and Davana? And ang lakas nito naalala ko, sinabihan ako sa store na parang nanalo yata ng award tong Honeysuckle and Davana in terms of yung pagkakatimpla nitong pabango na to. Etong Avida na Chakra number 7, sabi dito, Feel Wisdom Balancing Pure Fume Mist. So, light siya na parang relaxing na klase ng pabango. And, nilalabas ko to sa gabi. After maligo, pag gusto kong ma-relax ako, ini-spray ko siya sa katawan ko, sa damit. Ang light lang nung mist niya na malaki. Nilalagay ko rin siya sa hair ko. Amoy lavender na may konting woodiness na sobrang nakaka-relax. Para kang nasa spa. Parang katatapos lang ng massage mo. Sobrang nakaka-calm down. Lalo na pag parang feeling mo overwhelmed ka maghapon. And nakaligo ka na. And gusto mo lang mag-relax. Maganda to. Itong Avida Chakra number 7. Actually, number 3 yung nakalagay dito. Pero yung pangalan niya kasi is Chakra number 7. In case gusto nyo siyang hanapin, guys. Etong dalawang magkasunod na perfume, medyo magkaamoy sila, pero hindi naman sila parehas na parehas, no? So, uunahin ko muna itong Sol de Janeiro na limited edition. I'm not sure kung meron pa kayong mahanap nito. And this is the After Hours. Ito, floral siya, na sweet ng konti, na medyo kaamoy siya ni Tom Ford na Black Orchid. Pero ito yung next, no? Ito, gusto ko yung lightness nito. Ang sexy nito, guys, and maganda siya sa daytime kung hindi ninyo kayang gumamit ng parang dark floral. I'm not sure kung may patchouli to kasi may patchouli si Black Orchid. Pero something sexy and dark for daytime and maganda siya sa malamig na weather kasi parang light lang siya na mist. So, etong Black Orchid, I am using the Eau de Toilette. Nawala to sa market, bumalik ulit and nirepackage nila. I love this. Yung Eau de Parfum, and may parfum pa na version. Hindi ko pa natitest silang magkakatabi, pero sa skin ko, meron kasi ako ng Eau de Parfum. I love that, pero parang 1 to 2 sprays lang ang kaya kong gamitin doon kasi it's too much. Siguro kung nasa malamig akong weather, nasa malamig akong country, walang problema. Pero dito sa Pilipinas, the Eau de Toilette is perfect. This is parang humina ng konti pero at the same time malakas pa rin, if that makes sense. Parang hindi siya kasing nangangagat ni Eau de Parfum. And ang ganda pagka lumabas yung parang, I think yung sweet na note niya is plum. Ang ganda niya, guys. Ginamit ko siya once nang siya lang. And ginamit ko siya the second time na hinaluan ko nitong Nimat. I hope na-pronounce ko ng maayos. This is the Nimat Vanilla Mask. And mas lalong lumabas yung parang ganda nitong Tom Ford na Black Orchid na Eau de Toilette. Kung natatakot kayo gamitin itong Black Orchid, itest ninyo itong Eau de Toilette. Ano ba yan? Nabubulol ako. Kasi available na siya sa store. Sabi ko nga sa inyo, nawala siya pero binalik siya. And mas scary siyang gamitin sa weather natin dito sa Philippines. Now, since binanggit ko na si Nimat Vanilla Mask, I've been seeing this all over the internet na nagsasabi na maganda tong pang-layer na perfume. Actually, you could use this alone naman. Sobrang calming na vanilla na mask na perfume. This is fragrance oil, okay? So, what I did is nilipat ko siya dito para hindi ko na siya binubuhos-buhos. So,
spray ko siya sa kamay ko. I will rub it. Ilalagay ko siya kung saan ako usually naglalagay ng perfume. Yung tira, ilalagay ko either sa hair or ilalagay ko sa damit na isusuot ko. Yung tira guys ha, kasi dahil perfume oil siya, magli-leave siya ng oily na mark sa damit nyo. So, dapat talagang tirang-tira na lang siya. Okay, hindi siya yung oily na oily sa kamay. Kung gusto nyo siyang gamitin alone, ganon. But, what I do is I layer it with another perfume. So, kagaya nung sinabi ko, trinay ko siya sa Black Orchid na Eau de Toilette. Actually, marami na akong na-tryhan. Pero, eto yung isa sa pinakamagandang combination. Last December, gustong-gusto ko tong Zara na Blanc Apporté. Okay? Kung babasahin mo, Blanc Apporter siya. Wala na akong makita nito kasi nag-sale to and parang naubos na siya and parang hindi siya permanent collection. Okay? But, inispray ko tong Nimat na vanilla mask. Inispray ko to on top. Yung combination niya, guys, it's so relaxing. Clean, parang clean sheets na naaamoy mo yung vanilla but it's not too sweet kasi magandang klase ng vanilla itong fragrance oil ni Nimat and na-appreciate ng husband ko yung amoy ko. Hindi siya super lakas na klase ng pabango. Parang isang dipa, siguro amoy ka, pero pag gumagalaw ka, naaamoy ka. Sabi nung husband ko, ano yung gamit mo? It smells really nice. Sabi niya ganun. Sabi ko, anong naaamoy mo? Hindi niya ma-describe. Pero nung sinabi ko, does it smell like clean sheets? Parang luxurious resort na malinis yung mga pillows and all. Sabi niya, yes. It smells really clean, yung combination nilang dalawa. But at the same time, relaxing. I think it's because of the vanilla and musk. Ito kasing Blanc Apporté, perfume enhancer siya. So, parang depende sa body chemistry ninyo. Pero to me, experience ko dito is kaamoy niya si Juliette Hasagan na to perfume. Hindi ko alam. Ano sasabihin ko pa? Ang ganda. Ang ganda ng combination niya, guys. Hindi pa ako naliligaw sa ibang branches ng Zara. If meron pa nitong Blanc Apporté, mag-comment nga kayo below, mag-message nga kayo kung may nakikita pa kayo nito kasi sobrang love ko tong Blanc Apporté. And now, nahanap ko yung combination nito itong dalawa and complemented pa siya sa akin na klase ng scent. I love it. It's very clean and good for everyday na klase ng pabango pero hindi siya super loud na klase ng scent. Next is another well complemented, nilalabas ko lang siya sa box, na perfume nung ginamit ko nung January and this is the Christian Dior na Gris Dior or Gris Dior pero I will just say Gris Dior na lang, no? Wala na yatang binibenta na 40 ml dito sa Philippines. Parang puro malalaki na. Ang ganda kasi nung maliit kasi madaling mag-respray. Pero kung yan tayo, wala tayong magagawa. But this is so beautiful. Ang linis ng amoy niya, pero ang elegant. Hindi siya floral na floral to me. Hindi rin siya yung woody na woody. Wala kang maiisip na ganon. Basta ang linis lang niya and ang lakas ng central sa akin nito. I don't know kung na-mention ko na to before nung last na ginamit ko pero netong month ng January na medyo malamig. Ang lakas ng central niya and complemented siya sa akin na pabango. Dalawang perfumes na lang ang natitira and itong susunod is itong Versace na Eros Pour Femme Eau de Toilette. Thank you very much, Kay of Cat's Love Corner. She also review perfumes and pinadala niya sa akin to. I love this. Candy sweet siya. Okay, lalo na pag inamoy mo dito sa bote. I love this so much na bumili ako ng full bottle nito. Hindi ko na makita kung ilang ml to, pero ang cute. Alam nyo naman, nakukitan ako sa maliliit na bote ng perfumes. Kaso kasi lugi ako dito, lalo na I sell the cans and also at the same time, malakas akong gumamit ng perfume. So, lugi ako dito, pero ang cute. Ang cute ng ganitong maliliit na bote. Ang sweet nito, guys. Okay? Dito sa bote, may pagka parang candy sweet siya. Pero hindi siya yung candy sweet na baduy na perfume. Okay? Sa skin ko, what I remember is amoy parang fruity siya na klase ng shampoo. Pero at the same time, ang linis. Nakaka-happy. And sa malamig na weather, ang ganda niya. I could see myself still using this kahit nasa summertime. Kasi ang light niya lang na sweet. Pero candy sweet talaga siya. As in, maawi mo ang sweet, candy, fruity sweet. Pero ang happy. Yun lang yung masasabi ko and I love this. Parang wala na yata to sa mall, sabi sa akin, etong Eau de Toilette na Versace Eros na Pour Femme na Eau de Toilette. So kung makakabili pa kayo abroad, grab nyo na guys. Kasi I'm not sure, parang nasabihan lang ako na wala na siya dito sa malls natin sa Philippines. Alam ko
baka i-judge ako dito ng ibang tao. This is the Maison Alhambra na Reina Parfum. Anong kaamoy nito? Kaamoy niya si Parfums de Marly na Oriana na puro dekantang binibili ko kasi hindi ko mabili-bili yung full bottle kasi ang mahal-mahal, okay? May mga ibang Parfums de Marly naman ako pero kaya parang inuusog ko yung pagbili sa kanya pero bibilihin ko siya, okay, si Oriana. Kasi may mga perfumes na ako na medyo kaamoy niya. Pero iba pa rin yung ganda ni Oriana pero it's okay. Tsaka ko na siya bibilihin kasi meron na akong Love Don't Be Shy, meron na rin ako nung Jo Malone na kaamoy din ni Oriana. So, binili ko muna tong Reina na Parfum and oh my goodness. I don't remember na kung na-review ko to side by side dun sa decant ko or sample ko nung Parfums de Marly na Oriana. Pagpasensyahan nyo na guys. Inuubo yung mga tao dito sa bahay. Okay, may allergy kaming lahat. Even ako, kaya medyo matagal na akong hindi nakakapag-post ng video. Namaga yung mata ko, nangangati yung tenga ko, inuubo ako sa gabi, sumasakit yung ulo ko. So, sunod-sunod yung visits ko sa doctor and pinahinga ko muna yung mata ko bago ako gumawa ng video para hindi naman siya namamaga sa inyo guys, no? Para presentable naman ako sa inyo. Pero nagagamot pa rin ako guys. Naka-antihistamine pa rin ako ng ilang days. Going back, yung experience ko nung ginamit ko to, kaamoy siya ni Parfums de Marly na Oriana. Okay? But, mas parang sakto lang yung tamis, sakto lang yung pagka-powdery, and may something sa kanya na ang linis. So parang this is sweet, powdery, floral, marshmallowy version ni Oriana na mas may cleaner na note. Ang linis ng note niya and ang lakas niya guys sa skin ko and sa damit ko. Yung damit ko na ginamit ko nung lalabahan ko na kinabukasan, nandun pa sa damit. And ang mura lang niya guys, okay? So baka magtanong kayo, sinong mas gusto ko sa kanilang dalawa? Para akong nagra-rap, no? Gumaganon. Si Oriana na Parfums de Marly or itong si Reina. Gusto ko sila both. Pang malakasan si Oriana. Pero kung pang everyday na parang cleaner na version, sabi ko nga sa inyo, meron siyang note na parang ang linis niya. Pero at the same time, kaamoy siya ni Oriana. Nagets nyo guys? Kaya gusto ko siya. And I think magagamit ko to kahit sa summertime. I so love this. Sakto lang lahat Hinuli ko talaga siya. Kasi yung sumunod na perfume na ginamit ko naman nung February, etong month ng February kasi Feb na, medyo nahahawig dito pero hindi naman sila parehas na parehas. Pero nasa ganong dating na medyo sweet floral din siya. And gusto ko rin yun. And I'm so happy with that. Okay? Abangan nyo yung February. Alin dito, yung meron kayo na pabango and gustong-gusto ninyo guys. Okay? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!